Guys, magandang hapon guys. Narito tayo para i-rate natin yung niluto ko na chicharong manok. So, pag sinabing chicharong manok, ah, meron siyang breadcrumbs. Ah, meron siya, kung meron kayong ano, yung parang crispy fry garlic, yun. Pwede rin yun. Crispy fry garlic. Ah, Siyempre pagka piniritong manok, andun na yung ano, yung manok nyo, binaligtad nyo na, yung as in ginupit nyo na. Tapos, yung bitukan ng manok ang topic natin bitukang manok, as in chicharong bitukang manok. So, ang topic natin ay chicharong bitukang manok. So, ibig sabihin, pagka sinabi yung chicharong bitukang manok, inano nyo na yun, binuksan nyo na, ginupit nyo na. Katulad ng ginagawa ko, binubukaka ko siya. Tapos, linisin nyo na lahat, kumpletuhin nyo na, linisin nyo na. Tapos, pagkatapos nun, lagyan nyo na siya ng crispy fry bread, crispy fry garlic. Para siyang ano yun parang pampa crispy. Para siyang arena. Para siyang arena. Pero, kumpleto na yun ng ricado. So, dagdagan nyo na lang ng ricado, like lalagyan nyo ng bawang, sibuyas, tas gayatin nyo ng pinong-pino, as in talagang pinong-pino. Tapos, lagyan nyo na ng bechin asin, kumpletuhin nyo na, i-mix-mix nyo na. Tapos maglagay na kayo, magpainit na kayo ng mantika, ilagay nyo na doon, prito nyo na siya. So guys, ang outcome ng ating pagpiprito ay ganito guys. So nakita nyo yan guys. Pritong chicharong manok. Pag sinabing chicharong manok siya guys, ganyan siya. So guys, ayan na chicharong manok. Hindi natin pagka magchichicharong manok kayo, 'di ba? Iba yung adobong manok kasi ano 'yon, ginagawa niyong bite size. Pinuputol-putol niyo yung bituka. 'Di ba? So para maging bite size siya. Sa adobong bitukang manok 'yon. Iba bite size niyo. Pero sa prito o chicharong manok, hindi niyo iba bite size. Hayaan niyo lang siyang mahaba. Okay? So, hayaan nyo na siyang, yung size niya talaga, yung original size niya. Huwag nyo na putol-putulin. So, ganyan siya, guys. So, mahaba siya, guys, Hindi siya pinutol-putol. Ayun, nakita nyo naman, Hindi siya pinutol-putol. Mahaba siya. Tapos, tinimplahan na siya ng crispy fried garlic flavor. Tapos, nung nilagyan na siya ng mas maraming, konting nilagyan na siya ng mas maraming ricado, like nilagyan na siya ng ginayat na sibuyas, bawang, tapos inadjust na yung kanyang betsin, tapos nilagyan na siya ng konting asin, tapos nilagyan siya ng konting toyo. Parang inano niya, minarinate nyo na sa toyo, ganun. Tapos nilagyan na siya ng konting asin, nilagyan na siya ng paminta. So, kumpleto na siya guys, tapos sa kanyang ipiprito. Pero, una, sa pagpiprito nyo, huwag nyo muna isasama masyado yung mga garlic, yung crispy fried garlic flavor na na parang arena. Sa huli nyo na yung ilalagay. So, ito na siya yung sa huli, tad-tad na siya ng ng arena. Yung crispy fry, ito na kasi yung pinakahuling prito. So, dito ko na tinodo yung arena na yung crispy fry. Dito na siya. Kasi ayan, nakita nyo, dikit-dikit siya, di ba? Kasi marami na siyang crispy fry na parang arena. Pero dito sa una, hindi siya dikit-dikit guys, Kasi konti lang yung crispy fry niyan sa una. So, kung dip-dip lang, dip-dip, gano'n. As in talagang hinalo-halo ko. Tapos hindi ko na siya masyadong nilagyan ng crispy fry sa una. Pero doon sa huli, yung latak na yon, doon ko na lahat nilagay yung crispy fry. Kaya nakita nyo, dikit-dikit na siya, Dikit-dikit na kasi mas maraming crispy fry dyan. Kaysa dito na hiwa-hiwalay, di ba? As in ito, konti lang yung crispy fry niya. Ayan. So ayan, chicharong bituka ng manok. Pero pag sinabing chicharong bituka ng manok, may crispy fry siya guys, para maging crispy siya. So yung crispy fry kasi yun ang nagpapa-crispy, para maging crispy yung bitukang manok natin, okay? Kasi chichicharonin natin. So kailangan natin ng crispy fry garlic flavor guys. Okay guys, i-rate na natin siya sa kanin. So meron tayo ditong suka. Wala tayo kasing guys labuyo ngayon.
Since wala naman tayo, kundi meron lang tayo rito, garlic. Yan, garlic lang ang ating nilagay sa suka. So, i-rate na natin siya guys para malaman natin kung talagang masarap ba siya sa kanin. So, ang gagamitin natin bilang rate ay yung kaunti lang ang crispy fry guys. Nakita nyo ha. So, kailangan nagugas na ako ng kamay guys. So, pwede na akong magkamay-kamay guys. So, ipag-pray natin muna ating pagkain para ma-blessing. So, bago tayo kumain, kailangan natin mag-pray para ma-blessing yung ating pagkain. Kasi lahat ng ipinag-pray na pagkain, ibig sabihin, malinis. Nilinis na lahat ng Diyos Ama ang ating mga pagkain. Pero kailangan natin tanggapin ng may pagpapasalamat. So, kailangan natin mag-pray para ipagpasalamat natin yung biyaya, yung pagkain natin ay isang uri ng pagpapala. So, kailangan natin ipag-pray. So, pray na tayo guys. Maraming salamat Ama sa mga banal na kayo Israel sa kanin nito. Lalo na mga silbing tagapagpaalala sa amin sa Diyos ng pangalan ng Diyos sa mga banal ng bayan Israel na patuloy na nagpapatawad sa amin sa kabila na aming mga kasalanan. Muli Ama, paspasan mo kami na yung banal na Espiritu para magawa namin ang kapatid sa mga kautusan mo, huwag manalang banal ng pangalan ng Diyos ng ilaw na wakal na sa mga muli Ama, sa pangalan mo Ama, Diyos sa mga banal ng bayan Israel, tama lamang sa aming manunod sa iba hanggang yung aming hari, si Kristo Jesus. Amen. Okay guys, i-rate na natin guys. Since hawak ko kasi yung cellphone, isang kamay lang ang gagana sa atin guys. Yan guys, kita nyo. Crispy nga siya guys, pero medyo makunat yung yung actual na bituka ng manok, medyo makunat. Pero since tad-tad siya ng sibuyas bawang at saka bechin asin, masarap siya guys. So this time guys, kung gusto niyo putol-putulin na siya, pwede. Para humina. Ayan. Sausaw natin siya sa suka. Garlic din to guys, may garlic. Ayan, may garlic. Masarap siya pag may suka guys. Kita nyo? Mamaya na. Nakawala siya. Mamaya. Nakakaasal na naman. Nagre-rate pa ako be. Kita nyo guys. Masarap siya pag may suka guys. First time ko lang magbitukang manok chicharon. Ewan ko kung ang tawag dito, chicharon, bitukang manok chicharon o iba kasi yung nabibiling yung isang uri na yung manok na parang pinaray din nila. Pero yun, yung ngalangala yun eh. Yun, may tawag dun eh, yung ngalangala ng manok, pina-fry nila. Pero ito ngayon guys, bitukang manok talaga to. Masarap siya sa suka guys. Masarap siya sa suka. May suka guys, ilagay nyo sa suka. Tapos may bawang guys, yung suka nyo may bawang. Ayan, bawang yan. Oh. Masarap siya sa suka guys. Ano siya? Lasang siya yung lasang yung parang bituka ng baboy na pinirito din. Pero mas masarap siya dun. Samahan natin sa saging.
Yan guys, oh. Makunat yung bito kong manok, guys. Makunat. Pero yung crispy fry, ano siya, crispy talaga. Masarap siya pag may kasamang saging, guys. Saging. After ako sa akin to. Yan lang ako makulit ko. Ewan ko paano nakawala. Guys po. Masarap yung bawang, guys. Medyo wala siyang sabaw, guys. Kaya pag nilunok siya, parang mahirap lunukin kasi walang sabaw. Di ba? Tapos naipon pa yung kanin. Pag walang sabaw. Ang hirap lunukin, guys. No, guys, yan, oh. Sausaw natin sa suka. Yan. Masarap talaga siya sa suka, guys. Samahan natin ng saging. Yung nakapagpasarap pa dyan, guys, yung yung bawang. Diba? Kailangan may nakahanda kayong tubig. Pag kumakain kayo ng walang sabaw. Ang hirap lumunok. Tapos yung kanin mo pa frozen. Matigas talaga. Ang hirap lunukin, guys. Pag walang sabaw. Pero iba to sa butcheron, guys. Yung butcheron, guys, yun? Nalangalan ng manok yun. Eto, bituka ng manok talaga. Pero, malasa siya. Parang, kung halimbawa, wala kang ulam, mapagtasagaan mo na. Pero, hindi talagang malasa siya. Masarap. Masarap sa kanin. Mapapakain ka ng maraming kanin, guys. Kasi kahit maliit lang. Halimbawa, bagong saing yung kanin mo, kaaahon mo lang, tapos ganito ulam mo. Naku, mapapalabang ka. Kapatner talaga silang kanin at saka suka.
Kaya lang mahirap ako malunok. Hindi kasi ako sanay ng walang sabaw, guys. Mahirap lumunok pag walang sabaw. Pag sanay ka sa sabaw, nahanap mo yun. Sabaw talaga. Since wala tayong sabaw, tubig, tubig na lang. Hmm. Mabagal ka kumain pagka walang sabaw. Kapatner talaga siya ng suka, guys. Hindi kasi ako mahilig sa suka, guys. Teka guys wala ako ng wala naman akong kinain suka pero nasipon ako. Ang hirap lumunok pagka walang sabaw. Tapos yung pagkain mo pa frozen. Na stuck sa ngipin. Mahirap talaga pag pustiso ang ngipin mo, guys. Walang Sausaw natin sa suka, guys. Mabagal ako kumain ngayon. Walang sabaw. Samahan natin yung saging, guys. May ibang twist yung lasa natin. Since wala na akong kanin, so ito guys, sausaw natin sa suka. O pwede, sarap. Pwede din papakin. Masarap papakin, guys. Ano to ha? Chicharong bituka ng manok.
Masarap siya, isaw-saw sa suka. Inakot ko to, guys, ginupit ko. Kaya, nakatiwangwang yung bitukan manok, gupitin nyo. Gupitin nyo, guys, kasi, mas masarap yung ganun, kaysa sa hindi nyo ginugupit. Yung tiwangwangin nyo yung loob, palabasin nyo yung loob. Tapos ugasan yung mabuti, guys. Hindi pwede kasi hindi pwede, guys, yung hindi nyo, palalabasin yung loob. Kasi, yun nga ang kailangan natin, linisin siya mabuti. Yung may mga may mga, yung itlog-itlog pa ng mga ascaris. Kailangan natin hugasan mabuti, guys, bago iprito. Yung kanin, mapasok sa pustiso ko. Nahirap talaga pag pustiso na lang meeting, guys. Ayun. Sausaw natin sa suka. Masarap papakin, guys. Yung totoong bituka ng manok, yung actual na bituka ng manok, parang bubblegum siya, makunat. Pero yung crispy pie, yun yung crispy. Sa mga high blood, hindi pwede to. Sabagay, hindi naman siya chicharong manok eh. Bituka siya ng manok. Hindi naman pala siya chicharong baboy. Kung chicharong bituka ng manok, chicharong bituka ng manok. Hindi siya guys hindi siya chicharong baboy, kundi chicharong bituka ng manok. Masarap siya, guys. Mas masarap siya sa chicharong baboy. Promise. Pwede na siya pang ulam, guys. Sarap siya pang ulam. Since ubos na yung ating pagkain, para sa akin masarap siya, guys. Chicharong bituka ng manok, okay siya. Masarap. Okay siya. Okay yung bituka ng manok, guys. Masarap siya pang ulam. Lalo na kung bagong saing yung kanin nyo. Hindi katulad ng kanin ko frozen. Kaya matigas siya ilunukin kasi yung kanin ko frozen, matigas. Kaya pag nilunok, parang nahirap lunukin sa lalamunan. Pero kung ang kanin nyo bagong saing lang, tapos ganyan ulam nyo, ang sarap, guys. Promise, ang sarap. Sige, guys. Yung spiritual na pagkain pala. Ano ba ang pwede natin i-topic sa spiritual? Wala akong inihanda na topic sa spiritual na pagkain eh. Pwedeng next time na lang. Pagkain, physical lang muna tayo, guys. Yung spiritual na pagkain next time na lang kasi wala rin akong naihanda ngayon sa personal study. Hindi ako nakapag-personal study ng Bible ngayon. Thank you, guys. Bye.